16 and 17. Praise the Lord. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands establish thou it. Yes. Sino itong servants? Kagabi ang mensahe about pastors. Ngayon naman, itong servants na nandito, hindi lang mga pastors, but this is the so-called entire children of God na nagsiserve sa Kanya. You might belong to the house of Israel, which is the congregation, or you might belong to the Aaron or house of Aaron, spiritual workers. So, tayong lahat, both sides, are servants of God. Pareho tayo lahat, mga servants of God. Kayo, nandyan sa material, kami naman sa spiritual. At sinasabi dito, let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. Hindi lang ang mga pastors or spiritual workers ang tataglay ng glory of God. Kahit paman lahat ng mga children of God or the congregation must have the glory of God. The same glory of God sa mga servants niya sa spiritual, the same glory of God sa mga kongregasyon na nandyan sa material side. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands establish thou it. Ano yung work of our hands? Kami na mga spiritual workers, gumagawa kami sa pinapagawa ng Diyos sa buhay namin. Kailangan ma-establish ito. Hindi ito maagaw ng kaaway na instead na gumagawa kami sa gawain ng Diyos, baka mamaya gagawa kami sa gawain ng masamang espiritu. Ganon din sa inyo. Gagawa din kayo sa mga gawain ng Diyos. Kayo, kongregasyon. Na instead gagawa kayo ng gawain ng masamang espiritu, gagawa kayo ng mga gawain ng Diyos. So both of us na gumagawa sa mga gawain ng Diyos, dapat ma-establish ang mga gawa ng ating mga kamay. Praise the Lord! Ma-establish, ibig sabihin, hindi ma-divert. Ma-establish, ibig sabihin, hindi mahinto habang buhay tayo. Ma-establish, ibig sabihin yan, hindi maagaw kahit paman ng kaaway. Kaya kinakailangan nating magpakatibay sa gawain ng Diyos. Magpakatibay tayo sa mga ginagawa natin sa gawain ng Diyos. Praise the Lord! At itong mga gawain na ito, meron tayong tinatawag na, kasi ang sinabi dito, let thy work appear. Yung gawa ng Diyos ang siyang mahahayag sa buhay natin. Hindi yung sarili nating gawain, kundi gawain ito ng Diyos. Kasi ito lang yung magbibigay sa atin ng sure victory. Yung gawa ng Diyos na mahahayag sa buhay ko, mahahayag sa buhay ninyo, nating lahat. Basahin natin. Psalms 92 verse 4. Praise the Lord. For thou, Lord, hast made me glad through thy work. I will triumph in the works of thy hands. Yes. Magtatagumpay tayo sa gawa ng kanyang mga kamay. Naalaala niyo yung experience ni Pastor Samuel Agabre na merong na-possess dyan sa Boulevard ata yun. And there are so much already prayed and did cast the evil spirit. Tapos nung pinadala siya ng ating Panginoong Kristo, doon pa na cast out. So, naangkin niya yung victory. Not claiming the credit, not claiming the glory, but that is an indication that the work of God caused him to triumph. Praise the Lord.
Ganon din sa experience ko nung nandoon kami sa Antique. Naalala niyo yung testimony ko lagi na pagpasok namin doon sa baryo, meron doong 5 years bedridden na lalaki, 7 years nervous breakdown na asawa. Pagpasok namin sa baryo, sinalubong kami ng maraming tao. Sabi ng tao sa akin, Pastor, hindi nagid ina mabulungan. Kag ika-31 nagid ikaw magampo sina. So wala akong comment. Inasa ko lang sa Panginoon, bahala ka na Panginoong Hesukristo. Pagdating ko doon, tinanong ko sila, gagaling pa ba itong matagal na nagkakasakit na mag-asawa? Sabi nila, yes, yes, yes. Sabi ko, walang nakakaalam sa atin. Ni ako, ni kayo, walang nakakaalam. Only God knows. Bakit? Siya lang yung makakagawa ng victory sa gawa natin na pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. So siya lang nakakaalam. Ang sinabi ko sa kanila, kung makinig sila sa salita ng Diyos, gagaling sila. Ginaya ko lang yung sinabi ni Prophet Ezekiel. Sabi ng Diyos kay Prophet Ezekiel, shall these dry bones become standing, living army? Sabi naman ni Ezekiel, thou knowest, O Lord, kayo nakakaalam. Sabi naman ng Diyos, Ezekiel, ito ang sabihin mo. Let them hear the word of the Lord. O, di ba? So, kung makinig sila sa word of God ng buong puso at susundin nila, gagaling sila. Ayun. Nung nakinig sila sa word of God, ginawa nila. In other words, pinapasurrender ng word of God ang kasalanan nila, ginawa nila, kumilos ang power ng Diyos. So, ibig sabihin yan, God calls us to triumph by the work of His hands. Praise the Lord. Kumaling talaga, miraculously, instantly. Kaya napapunta yung anak niya na may asawa na rin, pumunta doon sa bahay talaga na tinirahan namin. 5 baryo pa. Dahil nakita niya ang himala ng Diyos. Kaya, therefore, huwag tayong mabahala. Sa pinapagawa ng Diyos sa buhay natin, dito man sa side ng Aaron, dyan man sa house of Israel, huwag tayong mabahala. Basta manalig tayo sa Kanya, gumawa lang tayo sa Kanyang pinapagawa sa atin. Dapat ma-establish yan. Ibig sabihin, ma-establish ang gawa natin. Unang-una, huwag tayong maggawa ng kalukuhan o kasalanan sa harapan ng Diyos. Kasi hindi na tayo maging sisidlan ng Diyos para sa Kanyang gawain. So let us keep this vessel of God clean. Kasi dito magtira yung Spirit of God at siya yung gagawa sa buhay natin. Diyan man kayo sa material, dito man kami sa spiritual. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos na nagmamaterial. Joseph, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Di ba hindi sila naggawa ng kalokohan, ng kasalanan? Kumilos yung power ng Diyos sa buhay nila. Ginamit sila sa material side. They become governors, they become prime minister. And God bless them so much. Ganon din sa buhay ninyo, sa material side. Pareho lang tayo. Walang kaibahan. Iba lang yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Kami on the spiritual side, kayo sa material side. But both of us are servants of God. Praise the Lord. Sabihin mo, Pastor, meron bang panahon na matatalo yung ating mga ginagawa? Failure. Sabihin ko po sa inyo, basta siya lang yung pinapagawa natin sa buhay natin. Hindi tayo nagdudungi sa buhay natin. He can cause us always to triumph. Yan ang kaibahan sa ating Diyos. Walang kataluhan. Basahin natin yan. Pakibasa po. 2 Corinthians. 2 Corinthians 2:14. Sige po. Praise the Lord. Now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and maketh manifest the savor of His knowledge
by us in every place. Yan. See, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na siya yung gumagawa sa atin sa palagihang pagtatagumpay. Always causeth us to triumph in Christ and make it manifest the savor of His knowledge by us in every place. Hindi basta-basta yan. Alala niyo yung demon-possessed na si Kasot na hindi nakaya doon sa barangay. Tigwa 8 tao ang pinapababantay sa kanya. Nag-supply ng sako-sakong bigas yung government para pakainin lang yung mga tao na magbantay. Surrender sila. Dinala dyan sa SPMC, walang pastor na lumapit, takot. Ang laki-laki kaya ng simbahan nila dito sa Davao, hindi ko lang mention yung pangalan, pero walang lumapit kahit isang pastor. Na-testimonihan ngayon ng ating kapatid, yung cancer patient, yung anak niya, na pinagaling ni Lord Jesus ngayon, malaki na. Sino yung pangalan ng anak ni Brad Corano? Bitak. Kukok ba yan? Kukok? Na-testimonihan. Tumawag sa akin, Brad Chit, na demon possessed dari. Dili maduaw sa ilang pastor. Kay madlok sila. Kay nabalitaan nila dito ang kadina putlon. Nya mudaga ni og baliktad to ang tiil sa taas. Yan sa may status din na gihiktan diri, gigaid sa iyang gihigdaan kay di na madala. Walay makakuan. Sige. Sundoon nato na dalon ta simbahan. Oh. Pagsabi ko, uwi ina, tanggalan ng tali. Nagkurog-kurog yung taon tong kamot sa nagtanggal kay siyempre ang imagination nila kani kay makabuhi ini magwala gyud ni. Wala, parang akala mo yung ganun lang. Sakay doon sa sakyan, ganun. Walang nagawa. Nung pinuntahan namin doon sa bahay nila kasi nakita man yung masamang espiritu doon. Layo kaya noon, pinuntahan namin sa Malita, sa Don Marcelino. Yung bahay niya na may nagreklamo doon na yun daw bahay pag sinara ng kapitbahay kasi nakabukas. Pag magtalikod siya, bubukas ng kusa. Uy. Sarado na naman. Pag alis niya, sabihin naman ng pintuan. Magbukas na naman. Nung ilang attempt niyang sinarado, yun. Nakahawak pa siya sa doorknob. Hihilahin na papasok. Naghihilahan sila ng masamang espiritu. Wala naman tao doon. Yun yung kinas out namin. Tapos, it so happened pa yung pastor nila doon. Hindi ko lang sabihin yung charge nila. Nag-offer, Pastor, pwede ko mo appeal sa pag-cast out? O sa man, kaya ni mo? Prepared ka ba? Oh, Pastor, good ko. Sige, banta. Kasama ko si Brad Chris. Sino ko yung kasama ko? Basta ilan kami noon? 4 ba kami? Paglapit ko na doon sa bahay, grabe yung masaya. Cast out. Pag-rebuke ngayon doon sa, pasok ako sa loob ng bahay, cast out yung masamang espiritu. Sumigaw na si Brad Chris. Brad Chit, ang pastor, nasudlan og daotang espiritu. Napasukan ng masamang espiritu. Pagtingin ko, gumagano na yung pastor. Para na siyang nakorintiyan. Hindi na huminto. Pinatungan ko yung kamay ko sa ulo niya. Rebuke. Get out, Satan. Jesus name. Immediately, nasa ulian siya. So, sino magbibigay sa atin ng katagumpayan? Si Kristo. Always yan. Praise the Lord. Kaya ganun. Salamat tayo sa Diyos. Huwag kayong matakot. Kayo na sa material side, huwag matakot. Tayo sa spiritual side, pareho huwag tayo matakot. Siya yung magkukos sa atin always to triumph. Ngayon, tayo na nagbibigay ng Word of God. Huwag kang matakot magbitiw ng salita ng Diyos. Hayaan mo sila. Kung maniwala sila, ikaliligtas nila. Kung ayaw silang maniwala, bigyan mo na lang sila ng warning daan. Kakapahamak talaga nila. Basahin natin yan. 2 Corinthians 2,
2:15 and 16. Praise the Lord. For we are unto God the sweet savor of Christ, in them that are saved and in them that perish. To the one we are the savor of death unto death, and to the other the savor of life unto life. And who is sufficient for these things? Yes, tanong. Who is sufficient of these things? Anong these things? We are savor unto life, unto life. We are also savor unto death, unto death. Who is sufficient for these things? Ang ibig sabihin yan, life unto those who will believe and obey. Death to those who will not believe and disobey. Yan, yung hindi natin pwedeng mabago yan eh. We are the savor of Christ. Kailangan, as is, where is, kung ano yung salita ng Diyos. If you believe, you will be saved. If you will not believe, you will be condemned. Yan man yung Word of God. Hindi kay baliktarin mo. Kailangan as is, where is. Praise the Lord. So huwag tayong matakot magbigay ng salita ng Diyos. For we are unto God sweet savor of Christ in them that are saved and in them that perish. See? Kaya tayong lahat ay hayaan natin ang gawa ng Diyos ang mahayag sa buhay natin. Kasi marami pang victories ang ibibigay ng Diyos sa atin. Basa. Romans 8:38. 37 pala, sorry. Praise the Lord. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Yan. Oh. Saan man naroroon ang mga servants of God, both sa nagmaterial at sa amin nag-spiritual, saan man tayo ilagay ng Diyos, always victory ang maangkin natin. We are more than conquerors through Him that loved us. Oh, pakinggan mo yung mga testimonies ni Pastor Tam doon sa London. Kung ano yung mga victories nila doon. Dami nilang victories doon. Pakinggan mo yung mga testimonies na mga na-assign sa iba't ibang lugar. Makita mo talaga, marinig mo talaga ano-ano yung mga victories na angkin nila. Miracle after miracle ang ginagawa ng Diyos. Kaya nagtatrayong tayong lahat habang tayo'y faithful, magkapagamit sa Diyos. Huwag lang nating sirain yung gawa ng kamay natin. Establish talaga dapat. Kaya prayerful, watchful, sober, be vigilant tayong lahat. Praise the Lord. Oh, dami. Pakinggan mo yung mga nagla-live dyan. Ano yung mga testimonies nila? Ay, nako. Marinig mo yung sari-sari ng mga kababalaghan na ginawa ng Diyos ayon sa sitwasyon ng kanilang kongregasyon. Iko pa-testimonihin natin yung June 15, yung lahat ng mga pastors. Nako. Maumagahan tayo, hindi pa yan maubos yung mga victories na naangkin nila. Kaya yan ang totoo. Praise the Lord. Kaya tayong lahat magpasalamat tayo dahil ang kanyang gawa ang siyang nahahayag sa buhay natin at sa magitan ng gawa ng kanyang mga kamay, nagkakaroon tayo ng victories. So, anong klaseng glory ang gusto ng Diyos makita po sa buhay natin? Yung spiritual blessings na yan. Basahin natin. Ephesians 1:3. The Lord. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Yan. So itong ating naangkin, these are not being gotten from any universities of this world. This is not being gotten from any institutions of this world, but these blessings came from heaven, because this came from God. This came from our Lord Jesus Christ. Yung mga gifts na vision, gifts of prophecy, gifts of dream, gifts of healing, gifts of giving, gifts of faith, lahat-lahat na yan. Name all the gifts of the Holy Ghost. This came from heaven. Praise the Lord. Galing ito sa langit. Saan natin nakuha? Basa.
Psalms 27:4. Praise the Lord. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Diyan natin nakukuha yan. Dito sa kanyang sanctuary. Kaya importante yung mga manggagawa sa sanctuary, yung mga spiritual workers. Kailangan kami, lagi kaming pure, lagi kaming sanctified. Kasi dito idadaloy ng Diyos yung mensahe niya sa mga anak ng Diyos. Tapos yung glory of the Lord, ipapasa yan sa amin, ipapasa yan sa inyo. So tayong lahat will receive blessings from heaven. Praise the Lord. One thing have I desired and will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. So yung beauty of holiness, glory of the Lord will be upon us. Makakarating din yan sa atin. The same glory which God hath, the same glory that shall we have. The same glory that we shall have, the same glory shall be given to all people of the world. Basa. 2 Corinthians 3:18. Praise the Lord. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Yes. Hindi pwede magkakaiba-iba yung kaluwalhatian. The glory of God, that glory came from heaven, will descend to His servants. And that glory, which is being entrusted to the servants of God, will be delivered to the people of God in the sanctuary. The same glory, walang kaiba. God is changing everyone from glory to glory. Praise the Lord. Ngayon, what is the so-called outcome if we do this, if we keep this, if we continue till the end? What will be our reward? Bakit natin kailangan ingatan? Bakit natin ito kailangan i-uphold? Bakit kinakailangan natin ito ipagpatuloy at huwag mawala sa buhay natin? This will be the result. Last verse, 1 John 3, verse 2. Praise the Lord. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Praise the Lord. Yes. Praise the Lord. Kami na nandito sa house of Aaron, kayo na nandyan sa house of Israel, pareho naglilingkod sa Panginoon. We are all children of God. Hindi pa natin alam what we shall be. What do you mean of that? Hindi pa natin alam whether we are dead or alive. But nevertheless, even you are dead or alive at the coming of Jesus Christ, ang mangyayari niyan, we shall be like Him. Ang mga patay will be resurrected, going to the air to meet Jesus Christ. Yun namang mga buhay, in a twinkling of an eye, we shall be changed from corruptible to incorruptible. And we will be caught up. Kukunin tayo ng Panginoon. And we will be meeting Him. So kaya sinabi dyan, hindi pa natin alam ano tayo at this time. Pero ang alam natin sa kanyang pagbalik, we shall be like Him as what He is. Praise the Lord. Kaya to God be the glory, hindi maging in vain ang ating mga gawain para sa Panginoon. Kasi siya yung ating hinahayaan gagawa sa buhay natin. Kaya there is always victory for those who are in Christ Jesus. Nag-serve sa Kanya ng buong puso. Kaya ilagay natin sa isip, sa puso, kayo dyan na nasa congregation,
you can do many things because it is God that will work in you. Kami din sa spiritual side, we will do more things because it is God that is working in us. So, pareha tayo gamitin ng Diyos. Kaya, tama lamang sinabi, let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children, and let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands, establish thou it. Let us be strong in the Lord in order to be established. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.